Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ayun. Ready si Ating. No, nahuli si Franco Mabanta. So, anong reaksyon ng Malacanang? Kailangan tayong dumistansya. Kasi usaping maleta na naman yan. Basta usaping maleta, distansya tayo. Ito po munang pag-usapan natin na alam nyo kung bakit. Dahil may connection po to kay Franco Mabanta sa pagkakahuli niya. No? Connect po yan. Tingnan po ninyo ang nagiging reaksyon ng Malacanang. Dito. Okay? Ito po kasi, meron pong gustong batas na ipatupad, na ipasa itong si Robin Padilla. Kaya lang, ang problema, parang ayaw ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, ayaw niya. Ayaw niya. Makikita po sa sagot. Kayo po, sa tingin ninyo, bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Pag-usapan po natin. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Nako, ba't naman may ganon? Oh, bakit naman napunta na naman tayo sa drug test? Sabihin na naman ni Claire Castro, ni Auntie Claire, ulit, drug test. Oh, na pipindeho na yung tenga ni Claire Castro sa drug test. Ayaw niya yan. O, pag-usapan nyo ng lahat, wag lang drug test. Bawal yan. O, dito kay Bongbong Marcos. Ito po ay gagawin sa ilalim po ng batas. Ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. So, suportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? Sa tingin po ninyo, ang tanong, susuportahan ba itong batas na hair follicle test mandatory taon-taon sa lahat po? Sa lahat po ng opisyal. Anong sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Susuportahan ng Malacanang? Obserbahan po ninyo Itong sagot ni Claire Castro. At syempre, yan din ang sagot ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, di ba? Ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng... Lahat? Yes, lahat. Anong gusto mo? Lahat? Except si Bongbong Marcos? Hindi. Seriously, Claire, ganun ba gusto mo? Hindi, lahat po. Ang ibig po sabihin ng lahat, all. Kasi dapat nililinaw kay Claire Castro, Kasi yung hinuli at saka naaresto magkaiba. Dito parehas. Pag sinabing lahat, all. Naintindihan na, Claire? Ayos na. Pambirang abogado to. public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Ayun. Hindi pabor. Di ba? Pinapasimple. Anong naobserbahan ninyo? Di ba? Defensive si Claire. Halimbawa lang ako presidente at magkakaroon ng batas na drug test. Sasabihin ko sa spokesperson ko, hayaan mo. Kung gusto nyo, araw-araw pa walang problema. Sa katunayan, dapat pinapalakpakan yung gusto mangyari ni Robin Padilla. Kasi isipin mo, mag-a-apply ka lang security guard. May drug test. Ayaw ni Claire yun. Ayaw niya para sa mga public officials. Mamamasukan ka. Mag-a-apply ka ng trabaho. May drug test. Diba? Yung may hawak ng pera ng Pilipinas, hindi pwede. Yung pinakamataas na posisyon, hindi pwede.
'Di ba? Ang sinasabi ni Claire, ang tanong niya dito, mandatory ba? Oh. Kasi ang punto dito ni Claire dapat random lang. Oh. Kaya lang syempre pag sinabi nating random, malakas ang presidente, hindi mararandom ang presidente. Oh, dapat mandatory lahat. In English, all. So napunan nyo ha, napaka-defensive ng presidente natin. Kaya nga naman ang trust rating ni Bongbong Marcos, pababa ng pababa ng pababa. Sinabi ni PRRD, presidente dati, bangag ka. Sinabi mismo ng kapatid mo, bangag ka. Tapos magkakaroon ng drug test, ayaw mo. Sasabihin lang ni Claire, hindi ko sinabing ayaw ko. 'Di ba? Kaya lang labag sa batas. Hindi nga eh. Kaya nga magkakaroon ng batas. Oh. Na drug test. Ang sa pagkakaalam ko hindi naman tayo abogado, no. Bawal po ang drug test kung kumakampanya. Hindi 'yun karagdagan sa qualification, 'di ba? Pero kung gusto mo, pwede ka mag-drug test. Pero habang ikaw ay presidente, nasa batas din po na dapat nasa tamang kalusugan at kalakasan ng presidente. Kung tutuusin po, nasa batas na obligado ang presidente sabihin kung siya ay hindi niya na kayang manungkulan dahil sa kanyang sakit. Sa katunayan, ang sundalo ay pwedeng manghimasok at alamin ang tunay na kalagayan ng batas. Hindi po ako nagsabi niyan. Konstitusyon po yan. Nasa batas yan. Hindi man ako abogado, yan ay ilang beses na po natin na-discuss. Kaya kung ang basihan lang ni Claire ay nasa batas, hindi mo pwedeng obligahin ng lahat. Teka muna, may pangkontra dyan. Oh. Dapat nasa tamang kalusugan ang presidente. Na ngayon ay kaduda ang kalagayan niya. Ayaw niya maglabas ng medical bulletin, takot siya sa drug test. Ito yung sinasabi natin. Look how guilty they are. How defensive they are. Diyan pa lang malalaman mo na ano ang tunay na kalagayan ng presidente. Ito pa, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-defensive ang presidente. So, kanina lang nahuli si Franco Mabanta ng PGMN dahil sa kasong robbery and extortionist, pagiging being extortionist. Yun ang ano nila na nag-e-extortion, nangingikil. Oh. Sa madaling salita, parang ano to nagba-blackmail. Okay? So, yun ang issue. Ang tanong, konektado ba si Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin, malapit itong si Bongbong Marcos kay Franco Mabanta. Sa katunayan, naglalabasan na po ang mga videos and pictures sa Facebook na sila ay talagang malapit. Na nag-birthday nga itong si Franco Mabanta, di ba? Oh, doon mismo sa bahay ni Bongbong Marcos. Di ba? Pero tingnan po ninyo ang reaction. Dahil dito makikita natin kung ano ba talaga ang nasa likod. Ano ba talaga ang kwento sa likod nitong pagkakahuli kay Franco. Pag-usapan po natin. Kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta. Ayan, tingnan nyo po ito yung tanong ng reporter. Anong reaction ng Malacanang? PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen,
dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat. Ayan. Sangayon ako dyan. Kung kailangan managot, managot. At higit sa lahat, hindi lang managot. Dapat dumaan muna sa due process. So far, so good. Tama si Bongbong Marcos dyan. Oh, lalong-lalo na yung mga magnanakaw ng maleta, yung nakinabang sa ghost projects, tapos pati anak, pinsan, kasabwat, pamilya kasabwat sa nakawan sa flood control, talagang dapat managot. Oh, dapat nga bitayin pati warik eh. Kaya lang wala sa batas. Oh. Dapat nga death penalty. Kaya lang wala sa batas at ayaw din ipasa ng Congress. Alam mo naman 'yan dahil maraming sasabit sa kanila, di ba? Oh. Pero so far so good yung sagot. Oh, eto pa. ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon ni Okay, ang tanong, kakilala ba ni Bongbong Marcos ito si Babanta? Dahil magkasama sila nung kampanya before. Ang tanong, si Bongbong Marcos ito sagot ng Malacanang. Ito sagot ni Bongbong Marcos. na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Ops! Hindi kaibigan ng Pangulo. Pero nag-birthday etong si Mabanta di umano sa bahay ng Pangulo. Hindi pa kaibigan yun ha. Wow. Ako, kakilala ko si Sarah. Minsan na rin kami nakapag-usap, naimbita ako. Pero hindi ko siya matawag na kaibigan. Close. Kasi hindi naman ako nakakapag-birthday sa bahay niya. Si PRRD, nakasama ko na rin yan. Nakapag-shot-shot, nakainom-inom din kami niyan, kahit konti. Di ba? Social drinking lang. Nakapagkwentuhan kami. Pero, hindi rin ako nakapag-birthday sa bahay niya. Para kung matawag kaming close. Ito nag-birthday sa bahay ni Bongbong Marcos, hindi niya kaibigan. Pambihira. Ako hindi ako magpapapasok ng hindi ko kaibigan sa bahay ko tapos dito magbe-birthday. Suntukin kita. Di ba papasok ka rito, hindi kita kaibigan, tapos dito ka magbe-birthday. Clearly, niloloko nyo naman yung mga Pilipino. Huwag naman ganyan. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Puro kayo pagsisinungaling. Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ayun. Ready si Ating. Nahuli si Franco Mabanta. So, anong reaksyon ng Malacanang? Kailangan tayong dumistansya. Kasi usaping maleta na naman yan. Basta usaping maleta, distansya tayo. Usap sila. Anong damage control? Ipakita mo yung pictures ni PRRD. Nakasama si Mabanta. Pag may picture, kaibigan na. Papakita ko sa iyo ha. Kung susundan ko yung sinasabi mo kung picture may kaibigan na. Pero alam mo, ang dapat dito nating makita. Dapat ang tanong dito, Claire, anong kulay ng brief ni Baste? Hindi, bakit tayo napunta ron? Hindi kasi parang lahat na lang. Alam niya tungkol sa Duterte. Auntie Claire, ano ang favorite food ni Pulong? Baka ganun eh. Saan takot si Baste? Sa ipis? O sa salagubang? Di ba parang ganun eh. Lahat na lang ng bagay Duterte, Duterte, Duterte. Di ba? Pangalawa, napaka-defensive po. Alam na ibabato sa kanila yan eh. Kaya siya naman nag-ready. Ito picture. Diba? Pag tinanong kung kaibigan ni Bongbong, ilagay mo yan. Ibalandra mo yung picture na yan. Di po ba katawa-tawa na ang PCO? Hindi na parang intellectual ang sagot ng PCO? Parang katawa-tawa na ang presidente natin.
hinahayaan to. Definitely. Ay gusto to ng presidente. O hindi natin alam. Baka trip to ni Lisa. Baka gusto ni Lisa to, di ba? Hmm. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Ay, hindi kaibigan din ni Roque. Buti na lang hindi ko kakilala yan. Buti na lang hindi ko nakaka-text yan. Buti hindi ko nakaka-message siya. Buti hindi pa kami nagkita niyan. Baka mami may maglabasan ng kasama ko siya. No? Di ba, balay mo sa rally. Andun pala siya. But in short, hindi ko kakilala yan. Hindi ko nakakausap. Hindi kami na-introduce. Wala akong message sa kanya. Di ba? Kasi lahat na lang, pati si Rocky, dinali. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Yun. Baka ito So, madaling salita, ang style, ang damage control ng Malacanang, ang damage control ni Bongbong Marcos, distansya kay Mabanta. Distansya. At ituro ang Duterte. Pero, eto, ipapakita ko po sa inyo. Tingnan po ninyo. At kayo ang humusga, ha? Sige, isa-isa lang. Eto. Ayan. Post to. Nakita ko lang itong mga pictures, ha? Is with Sandro Marcos. Oy! Picture ba, Claire, ang basihan? Ay, wow. Patay ka dyan, Claire. Patay ka dyan, Claire. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado to si Claire. Hindi ko sinasabing matalino ko. Kaya lang, kadalasan po, sa buhay ng tao, daig ng totoo ang matalino. Kasi magpapalusot at magpapalusot ka eh. Di ba? Ngayon, dahil may picture, close na. Eto pa, sige. Tatadtarin kita. Ayan, si Bongbong at kasama si Enrile. Nako, daming sasabit dito. Anak ng... Ay, nako. Eto pa. Pictures ka mo. Nako, eto. Pinos ni pinupuri ni Mabanta si Bongbong Marcos. Ay, close na close. Sino yung aso? Ano kayang pangalan ng aso na yan? Eto pa. Nako. Si Isko naman. So, ibig mong sabihin, pagka may picture, kasabwat na? Ako, sasabihin ko sa inyo, I don't think so. Hindi parating ganun. Di ba? Pinapakita lang natin dito na marami talagang pictures to si Mabanta. Diba? So, Bongbong Marcos, kaibigan mo na ngayon si Isko. So, ibig mo bang sabihin, kasabwat din si Isko? Kung ako tatanungin, I don't think so. Eto pa. Naglalabasan na yan. Pictures ng mga anak niya. Picture ni Lisa. Kung sino-sino pang picture. Ayan ay nakita ko lang yan, ha? Nakita ko yan sa political outlook. Sige, tarin pa natin. Abangan nyo lang, ha? Eto. Ang daming kasama. Kasama rin si Bongbong Marcos. Di ba?
Sa gitna ni Bongbong Marcos at sa gitna ni Mabanta, ang daming chicks. Uy, di ba? Oh. Ibig sabihin yan, pag may picture, guilty. Claire, yung logic mo. Ah, alam mo, kung ako, magagalit ako. Ako magagalit talaga ako kung ako anak ni Bongbong Marcos. Sandro, niloloko na nila yung tatay mo. Mali po ang diskarte ng mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Mali ang diskarte ng mga nakapaligid sa tatay mo. Oh, eto pa. Hmm. Ayan. Napakita ko na ata to. Oh. Franco Mabanta. Oh. In London. Nako. Happy birthday sa'yo, bro, Sandro Marcos. Close. Magkasama sa... ako, hindi kita sasamahan sa London kung hindi kita trip. Tsaka tawag sa'yo, bro. Oh. Ah. Pictures nga ba? Ang sabi ninyo. Ah. Ito naman, si Pacquiao. Ibig bang sabihin, guilty si Pacquiao? Not necessarily. Hindi sa pinagtatanggol ko itong mga taong to, ha? Pero ang punto rito, huwag niyong i-connect sa Duterte. At hindi porket may picture, guilty na. Ha? Eto, pag-usapan natin, ano nga ba ang dahilan bakit nahuli? Ano ang kwento sa likod niyan? Itong usaping Franco Mabanta, yan ang talagang headline ngayon. No? At talagang breaking news yan at marami pang balitang papasok patungkol dyan. Pero ito ang tanong. Ito ang itatak ninyo at itanong nyo sa sarili ninyo. Ito po ba ay tanim huli? Or talagang extortionist itong si Franco Mabanta? Ano ang dahilan ng pagkakahuli niya? Involved na naman, di umano, sa mga hulihang ito ng NBI.